river papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico nagsalita na sa issue ng budget insertions. Pagbaba po ng pondo, pupunta na po yung mga contractor po sa office at magko-confirm naman po na yun daw po ay ibinigay sa kanila. So makipag-usap naman po sila doon sa coordinator for the procedure of the bidding, and then ibibid po, i-implement, doon po nangyayari. Pero yung bigayan po nung obligasyon, since sa amin po ang nagpapamigay po talaga, hindi naman po kami magka-congressional allocation po. Umano'y koneksyon ng mga politiko sa mga kontraktor sa pagkuha ng proyekto sa DPWH, idinetalye sa Senado. Pasensya na po, Mr. Chair, pero hindi ko po talaga maintindihan yun. How can the findings of the ICI be prejudiced by their presence here? Based sa kanyang pa-analysis, wala akong nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya pwedeng dumalaw dito. Ilang senador hindi kumbinsido sa dahilan ng mga kongresistang no-show sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Zaldico at iba pa padadalhan ng sapina ng Senado. BP Sara Duterte naghihintay na lamang umano kung kailan siya ipakukulong. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Walang sumipot sa mga kongresistang inaasahan sanang dadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ang ilang senador hindi kumbensido sa mga dahilang ibinigay ng mga ito. Kaya naman, sabina ang kakaharapin ng mga mambabatas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Magandang hapon, Ivan. Ano ba ang ibinigay na dahilan ng mga mambabatas kaya hindi sila nakadalo sa pagdinig? Yes, June, sa mga incumbent congressmen, paliwanag ng mga ito kaya hindi sila nakadalo ay dahil baka makaapekto yung kanilang attendance sa hearing sa mga isinasagawa ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dahil sa medical reasons. Wala ni isang mambabatas mula sa House of Representatives ang nagpakita ngayong araw sa Senado. Sa kabila ng imbitasyong pinadala ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga ito nitong nakaraang November 12. Partikular na para kina dating House Speaker Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Benguet Representative Eric Yap. Gayon din ang 17 pang kongresistang binanggit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na tumanggap umano ng kickback mula sa mga infrastructure project ng pamahalaan. Paliwanag ni House Speaker Faustino D, hindi dumalo ang mga incumbent congressmen upang maiwasang maapektuhan ang isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dismayado naman si Senator Rodante Marcoleta sa pagliban ng mga mambabatas at sinabing walang kinalaman ang attendance sa hearing sa anumang investigasyong nagaganap sa labas ng naturang Senate Committee. Pasensya na po, Mr. Chair, pero hindi ko po talaga maintindihan yun. How can the findings of the ICI be prejudiced by their presence here? As a matter of fact, kahit na identical pa ito, ang atin pong mandate is in aid of legislation, and the ICI, I don't know what is their mandate. So hindi po siya siguro justification. Ayon pa sa senador, magiging substantial o mahalaga sana kung malalaman ng publiko ang mga pahayag mula sa mga ito. Samantala, hindi rin kumbinsido si Senator Sherwin Gatchalian sa pag-absent ni Zaldico kahit binigyan na ng pagkakataon na dumalo kahit online conferencing lamang.
Aniya, hindi katanggap-tanggap na absent ito dahil nagpapagamot umano sa Estados Unidos. Matapos kumonsulta ni Senator Gatchalian sa mismong Senate doctor, outdated na ang medical records na ipinadala ng kampo ni Ko. Ang appointment nito sa Massachusetts General Hospital nakapetsa pa noong September 22, 2025. Based sa kanyang pa-analysis, wala akong nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya pwedeng dumalo dito. At pangalawa, itong medical records niya nakasulat dito, dinischarge siya. Hindi naman siya inilagay sa ospital. Kahit ang chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson, hindi nagustuhan ang pangangatwiran ni Attorney Rui Rondain na abogado ni Zaldico. Katwiran ng abogado, baka makaapekto ang pagdalo ng kanyang kliyente sa kanilang magiging pagdepensa sa mga haharaping kaso. Ayon kay Senator Lacson, hindi naman para kay Rondain ang imbitasyong ito para magbigay ng ganitong dahilan. Suffice it to say that Article 1, speaking of jurisdiction, Section 2 of the Rules of the Blue Ribbon clearly states, and I quote, "The filing or pendency of any prosecution or criminal action shall not stop or abate any inquiry to carry out a legislative purpose." Bunsod ng pagliban ng mga kongresista, pinanukala ni Senator Gatchalian na isyuhan ang mga ito ng sapina upang tuluyang padaluhin sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung magkakaroon tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina para puwersahin siya pumunta dito. And the next move, kung hindi pa rin siya pumunta, mag-issue na ng contempt. Conditional lang to, Mr. Chairman, subject to the discussions among the senators and of course the decision of the Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senator Gatchalian, para kay Zaldico, mas maiging humarap ito ng personal sa Senado dahil mas malaki ang posibilidad ng pagsisinungaling kapag naka-online video conferencing lamang. Samantala, pabor naman si Senator Lacson na mag-issue ng sapina, hindi lamang sa mga kongresista, kundi sa lahat ng hindi sumipot ngayong araw. Same treatment, ganun din pang gagawin natin sa mga inimbita natin na hindi dumalo. Susunod, papadala natin sila ng supina tulad yung sina Pakana, Regional Director, pinaimbita ni Senator JB, and all the others na hindi sumipot in today's hearing. June, pagkatapos ng pagdidig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Senator Pan. Wanag ni Senator Lacson kung bakit nila binawi yung imbitasyon kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico na umaten via online video conferencing at Bato de la Rosa dahil baka raw magamit yung mga sasabihin ni Representative Zaldico sa propaganda, lalo na at hindi ito masasite in contempt dahil wala siya dito sa Pilipinas. Samantala, ayon din kay Senator Lacson, walang probative value yung inilabas na video kanina ni Representative Zaldico, lalo na at hindi niya ito sinabi under oath. Yan ang update ko na dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jude. Oo, lumalabas Ivan doon sa sinasabi nga ni Senator Gatchalian kanina na talagang ang Senate inquiry ay isa sa mga mandato o constitutional mandate ng Senado. Papaano kung halimbawa in-invoke ng mga kongresista o mga mambabatas sa House of Representatives yung kanilang interparliamentary courtesy? Membrong bang kapangyarihan dito ang Senado? June, yung interparliamentary courtesy kasi ay isa lamang long-time tradition sa Kongreso. Legally binding. Sa madaling salita, may kapangyarihan yung Senado na ipatawag yung mga miyembro ng House of Representatives, lalo na kung ipapatawag naman sila for the aid of legislation. Na siya namang ginagawa ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee pagdating dito sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sabi naman kanina ni Senator Gatchalian, ang panukalang subpoena para dito sa mga hindi sumipot ay pag-uusapan pa ng mga miyembro ng komite. Yan din yung kinumpirma kanina ni Senator Lacson nang matapos yung hearing at sinabing pag-uusapan pa nila yung pagpapasubpoena sa mga hindi sumipot, lalo-lalo na dito kay dating Representative Zaldico. Kung halimbawa naman, Ivan, ay mahikayat ni Senator Panfilo Lacson, yung abogado ni Zaldico, na mag-take siya ng oath, halimbawa sa isang embassy ng bansa natin kung saan siya naroroon at mapanumpaan niya, pwede na ba uli siyang imbitahan sa pagdinig kung
gugustuhin ni Zaldico? June, sabi nga kanina ni Senator Panfilo Lacson, nito nga nakaraan, inimbitahan na nila si Representative Zaldico na dumalo nga dito sa mga pagdinig. Binigyan na rin ng option na dumalo ito via online. Kaya kung bibigyan ng pagkakataon ni Representative Zaldico na dumalo siya sa embahada, doon gawin yung kanyang pagdalo sa hearing, lalong-lalo na kung uuwi ito ng Pilipinas, ay bukas ang Senate Blue Ribbon Committee para paunlakan itong pagdating ni Representative Zaldico. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Hindi pwedeng pigilang lumabas ng bansa ang mga personalidad na pinangalan ng sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Ito ang sinabi ni Prosecutor General Richard Fadullon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Ayon kay Fadullon, walang kasong nakahain sa korte laban sa mga ito, kaya tanging lookout bulletin lamang ang pwedeng ilabas ng DOJ para ma-check ang kanilang travel records. Gipa ng Prosecutor General, magiging paglabag sa karapatan ng mga individual kung haharangin sila ng walang anumang kaso. Suwestyon niya, madaliin ang pagkasampa ng kaso para mapilitan ang Department of Foreign Affairs na kansilahin ang kanilang passport nang sa gayon ay mapigilan ang mga ito na makalabas ng bansa. While we want all of these personalities who are involved or mentioned in the investigations to just stay in the country during the course of the investigations, we cannot at this time, Mr. Chair, prevent them from traveling, because what we can only issue as far as the Department of Justice is a lookout bulletin. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay pa rin sa nangyaring anomalya sa flood control project sa bansa. Dito idinitalye ang koneksyon ng ilang government officials sa umunoy kickback scheme sa mga proyekto. Ito ang balita ni Jed Neresina, live. Magandang hapon, Jed. Paano ba nangyayari itong umano'y kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan? June, base doon sa isinumiteng supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, binanggit nito na magsisimula yung anomalya doon sa mga mambabatas o yung tinatawag na proponent. Tapos ang mga ito ay makikipag-coordinate doon sa mga DPWH officials kaugnay dito sa mga proyekto ng gobyerno, particular doon sa mga flood control projects. Pagkatapos dito, nabanggit din doon sa affidavit ni Bernardo na makakakuha itong mga nabanggit na personalidad ng commitment o kickback mula doon sa mga proyekto na nagre-range mula sa 15% hanggang 25%. Handa nang mag-tell-all si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ngayong Biyernes. Ito ay matapos niyang makaranas ng banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ngayong araw ay nagsumite ang dating opisyal ng panibagong sinumpaang salaysay o sworn affidavit, kung saan idinetalye ng dating Undersecretary ang alam niyang kickback scheme sa likod ng flood control project sa bansa. Sa nasabing dokumento, pinangalanan niya ang ilang dati at kasalukuyang senador, kabilang sina dating Senator Bong Revilla, dating Senator at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay, dating Senate President Francis Chis Escudero at si Senator Jinggoy Estrada. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, isa sa bagong pangalan na kasama sa affidavit ni Bernardo ay si former Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe at si Senator Mark Villar. Kaugnay nito, binigyang linaw ni former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara kung paano nangyayari ang mga irregularidad sa nasabing proyekto. Paliwanag ni Alcantara, mayroon na talagang napiling contractor ang isang politiko para sa infrastructure project na ibababa naman nila sa isang district engineering office. At sa puntong ito, ang dalawang panig na umano ang mag-uusap kung paano ang porsyentuhan sa budget. Pagbaba po ng pondo, pupunta na po yung mga contractor po sa office at magko-confirm naman po na yun daw po ay ibinigay sa kanila.
So makipag-usap naman po sila doon sa coordinator for the procedure of the bidding, and then ibibid po, i-implement, doon po nangyayari. Pero yung bigayan po nung obligasyon, since sa amin po ang nagpapamigay po talaga, hindi naman po kami. Pagka-congressional allocation po, Your Honor. Kasunod na rito ang aniya ay planadong bidding o pagsali lang ng iba pang contractors para palabasin lang na mayroong nangyaring bidding sa mga proyekto. Tama rin po ba na para kunwari mayroon ka talagang bidding, masunod lang, para hindi masilip ng COA, kailangan may sumali na 3 at 4 pa na contractor, pero knowing in advance, kailangan manalo na yung contractor ng politiko na yon? Yes, Sir Honor. Yung mga contractor po na designated, they're the one who will talk to the coordinator po ng mga contractors po, Your Honor. So, yung bidding po na nagaganap ay bidding-biddingan na lang kung tawagin? Most probably, Your Honor. Samantala, binigyang diin naman ni former Undersecretary Bernardo na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang may authority sa kung magkano ang alokasyong makukuha ng mga proponent o mambabatas na nanghihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Ang ginagawa po ni Yusek Cabral, actually, Yusek Cabral po was the one who made the formula regarding the allocable of every congressman. Na ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yusek Cabral. Okay. Kahit po kailan, alam ko na those congressmen were asking, bakit ka dumating sa ganitong formula? Paano yung ginawa mo? Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po nakakaalam. Paliwanag ni Bernardo, magkakaibang alokasyon sa bawat kongresista at may iba't ibang kinukonsidera rito. The allocable of every congressman, let's say in Manila po, initially, congressmen of Manila are being given an allocable of 500 million lang. Yun po, meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geopolitical, marami po kinukonsider pero napaka-wide po yung universe ng kanyang ginawa. So when it turned out, nagbigay lang po siya ng allocable amount sa bawat congressman. Samantala para sa dating opisyal, maiging baguhin na ang sistema at alisin na ang bidding sa mga proyekto ng gobyerno. Dahil dito, aniya nagsimula ang mga nangyaring anomalya. Siguro po parang auction yung project na Open po. I mean, pagka po ito'y with the presence of those qualified contractors, given the project name and then the ABC, the approved budget for the contract, personally po, contractors can make like an auction na magkano proyekto, 100 bilyon. O ikaw, contractor A, magkano ang bid mo dyan? Siyempre po, legalan na po lahat yun. Present po sila. Pagka po sila nag-offer, personal po, nandoon na po yun. Wala na pong kasi of course, before the auction, their documents must already be, nakita na po lahat. Parang they are really qualified for the project and they can be included in those possible auctioneers. So, pwede po siguro yung ganon. Para, pagka po ganon, wala po nakasisiguro na sa bidding. June, isa nga sa mga inabangan kanina dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ay yung pagbabalik sa Senado ni Pacifico Curly Discaya. Dahil kanina umaga, binigyan siya ng oras ng mga senador para kunin o hanapin yung ledger ng transaction na naglalaman ng mga pangalan ng mga umano'y posibleng sangkot o tumanggap ng kickbacks mula sa kanila. At sa pagbabalik niya, ididetalye ni Curly yung laman ng kanilang ledger ng commitments o aniya yung mga kickbacks ng mga mambabatas at dating opisyal, kung saan ilan sa mga pinangalanan niya ay sina Representative Roman Romulo, Representative Marvin Rillo, Representative Dean Asistio, Representative Patrick Vargas, Representative Marivic Pilar, Representative Jojo A. Tapos yung mga iba pang opisyal na kanyang pinangalanan ay si Undersecretary Terence Calavatra at si Yusek Roberto Bernardo. Ngunit binanggit kanina ni Curly dahil sa limitadong oras na mayroon sila ay kapiraso lamang yung nakuha niyang
mga ledger mula doon sa kanilang mga files dahil nga pansamantala lang yung pag-alis nila dito sa Senado. At pagkatapos nga kanina ng pagdinig ng Blue Ribbon dito sa Senado, sa isang ambush interview, binanggit ni Senator Ping Lacson na yung ipinasang sworn affidavit ngayong araw ni dating DPWH Yusek Bernardo ay dadaan pa sa evaluation at validation, at yung susunod na pagdinig kaugnay pa rin dito sa mga anomalya sa flood control projects ay wala pang tiyak na petsa, lalo na at mayroong pangkasalukuyang pagdinig kaugnay naman sa 2026 budget. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Jude. Jed, ngayong araw na ito, Jed, matapos magsalita ni dating Congressman Zaldico, ang kapal ng social media ngayon, talagang walang ibang topic kundi iyon. Kumbaga, napanis itong pagdinig ng Senado, at ang tinutukoy nga dito ngayon, yung isiniwalat o dinadawit ngayon ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo at ang dating Speaker. Natanong ba sa pakikipag-usap nyo sa mga senador kung handa silang imbestigahan si Pangulong Marcos o dating Speaker Romualdez? June, walang eksaktong natanong sa mga senador kaugnay dyan sa posibleng pag-iimbestiga kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. o kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit nabanggit kanina sa ambush interview ni Senator Ping Lacson na yung social media post ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay hindi nila makukonsidera na valid dahil hindi naman siya nagsalita under oath. So, isa sa mga binigyang diin nila na pumuntang personal o dumalong personal sa pagdinig si Congressman Zaldico para yung mga statements niya ay makonsidera para nga ay makapag-oath din siya sa mga sasabihin niyang salaysay. Gaya nito ni dating DPWH Yusek Bernardo, kaya i-evaluate nila or under validation ang kanyang mga sinabi is nag-oath si Bernardo dito sa Senado. June. Maraming salamat, Jed Neresina. Tuloy-tuloy na ang isinasagawang kilos protesta ng grupong United People's Initiative. Ang United People's Initiative o UPI ay grupo ng mga retiradong general na nananawagan na panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito para maiwasan ang anumang gulo. Pero nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Nakahanda po ang ating mga kapulisan. Nagsagawa ng walkthrough ang mga opisyal at tauhan ng Quezon City Police District sa People's Power Monument sa White Plains sa Quezon City kaninang umaga. Ito'y bilang paghahanda sa gagawing kilos protesta ng United People's Initiative sa Linggo, kasabay ng isang religious group sa Maynila. Ayon kay QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban, sa halip na 3 araw, isang araw lamang ang inaprobahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para magsagawa ng programa ang grupo. Ito ay sa Linggo, November 16, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sinabi pa ni Major Ganaban, upang masiguro ang kaayusan, magpapakalat ang QCPD na mahigit sa 1,000 pulis, bukod pa sa ilang medical teams at force multiplier upang tumugon sa anumang insidente. So umaasa po tayo na ngayon din dahil nagkaroon po tayo ng meeting with the leaders and ganitong walkthrough din, sana umaasa tayo na sumunod sila kung ano yung napag-usapan at kung ano yung nakalagay doon sa approved permit po nila. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, tinatayang aabot sa 300,000 individual ang makikiisa sa kilos protesta. Bunsod nito, inabisuhan ng DPOS ang mga motorista na iwasan na ang pagdaan sa White Plains at EDSA upang hindi maabala. Lahat ng mga law and order cluster members ng local government units natin, ibubuhos na namin rito. Happy kami kasi buhay yung coordination line namin between the organizers at saka sa amin. Yun nga ay isang dahilan para yung last leg ng aming pag-uusap, yung walkthrough, para kami nagpapractice kung ano mangyayari, saan nilalagay yung mga emergency ambulances natin, saan yung mga deployment ng mga marshal nila.
Nangako naman ang United People's Initiative na susunod sila sa mga patakaran na ibinigay ng local government unit at ng mga otoridad. Tiniyak din ito na babantayan nila ang kanilang hanay upang hindi mahaluan ng mga nais na manggulo sa kanilang programa. Giit ng grupo, isasagawa nila ang kilos protesta upang ipanawagan na panagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sumunod po tayo sa guidelines ng pamahalaan natin at dinidiscourage po namin dito ang manggugulo at ito po ay peaceful rally at peaceful na panawagan sa ating pamahalaan sa mga nangyayari pong talamak na korupsyon, no? So tingnan na lang po natin yung programa na aming gagawin. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor na banta ang QCPD pero nanawagan ito sa mga dadalo na panatilihin ang kaayusan sa naturang protesta. Tiniyak din ng QCPD na magpapatupad sila ng maximum tolerance. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila masasangkot sa anumang hakbang na labag sa konstitusyon. Panawagan naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, huwag patulan ang mga political noise mula sa ilang retiradong opisyal ng militar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. Itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. Walang aasahang suporta mula sa mga sundalo ang anumang panawagan ng kudeta o pagkakaroon ng military junta. Ito ang tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas sa gitna ng hindi mamatay-matay na usapin ng destabilisasyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa kanilang tungkuling sinumpaan. Giit ni General Browner, nakatuon ngayon ang kanilang mandato sa territorial defense, internal security at disaster response. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi dapat bigyan ng masyadong pansin ng political noise mula sa ilang retiradong opisyal ng militar. Maliit na grupo lamang din ang mga ito at hindi kinakatawan ng karamihan ng mga retiradong opisyal. There are political issues that need to be addressed politically, but as I've said before, nasabi ko na noon, politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. That's why even naming them as speaking for the retired officials is unfair to the majority of retired officials, no? So let's also not glorify these people and putting them on a place where they shouldn't be regarded by the public. Sa kabila nito, ayon kay General Browner, magiging mapagmatsyag at patuloy silang magbabantay sa sitwasyon. Para sa kanila, hindi rin umano nakakabahala ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Gayunman, siniseryoso nila ang anumang banta ng kaguluhan kasabay ng isasagawang rally na sisimulan sa Linggo na inaasahang tatagal hanggang Martes. Iniimbestigahan na rin nila ang anumang plano ng panggugulo laban sa pamahalaan. Nais rin ng AFP na matiyak na walang aktibong miyembro ng sandataang lakas na sasali sa anumang bantang panggugulo kasabay ng isasagawang rally. Sa ngayon ay hindi pa po nagre-report sa akin ang intelligence community. But they're already doing their investigation. Especially dun po sa mga active members ng forces of the Philippines. Dun po sa listahan kasi may isa nakalagay ito. So, yun po yung talagang pinitikan natin. Because we want to make sure na walang active member ng armed forces who will be involved in any of these unconstitutional activities.
Nanawagan din ng AFP sa mga organizers na tiyaking ligtas ang kanilang hanay, lalo na't may mga impormasyong may infiltrators o magtatangkang manggulo. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masinitan. Handa naman silang tumulong sa PNP sa pagbibigay seguridad sa mga rally ngayong Setyembre 16 hanggang 18 kung kinakailangan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi naniniwala si Vice President Sara Duterte na magagawang makabawi ng ekonomiya ng bansa sa fourth quarter ng taon. Ayon sa pangalawang Pangulo, matindi na ang kawalan ng tiwala sa bansa kaya wala na rin gaano pumapasok na mga investment. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Loss of confidence sa ating bansa at yung walang investments na pumapasok sa ating bansa. Hindi naniniwala si Vice President Sara Duterte na magagawang makarecover ng ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng taon. Kasunod ito ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpiyansa ang administrasyon na aangat ang bansa sa pagtatapos ng taon bunsod ng mga ginagawa nitong hakbang. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Ngunit para kay Vice President Sara Duterte, tila isang pananaginip ng gising ang pagiging kampante ng Pangulo na makabawi agad ang bansa sa loob ng maikling panahon. Nananaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Samantala, kaugnay ng kanilang isinagawang selebrasyon ng 90th anniversary ng Office of the Vice President, tiniyak naman ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na patuloy ang kanilang commitment sa kanilang mga proyekto at pagsaludar sa kanilang mga benepisyaryo sa kabila umano ng gipit na budget ng tanggapan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng pahayag si Zaldico kaugnay ng mga kontrobersyang ibinabato sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Idinadawit nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya umanong nag-utos sa kanyang magpasok ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 national budget. Kasama sa pinangalanan na dating mambabata si dating Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na nag-utos naman umano sa kanyang umalis muna ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosa Licos. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matapos ang ilang buwang pananahimik sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, isa sa sentro ng kontrobersya ngayon sa malawakang flood control projects. Si Ko ang chairperson ng Committee on Appropriations ng 19th Congress ng Kamara. Anya, sinunod lang niya ang utos sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsingit ng nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Naglabas din ito ng listahan kung saan nakasaad ang nasa 81.02 billion pesos na halaga ng proyektong isiningit sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Gayon din ang 18.7 billion pesos na halaga naman ng mga programa sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa salaysay ni Ko, si Budget Secretary Amena Pangandaman umano ang kumausap sa kanya kaugnay ng gagawing insertion sa panukalang pambansang pondo para sa 2025. Idinadawit din ito ang Presidential Legislative Liaison Office Chief na si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024.
Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Isinangguni umano niya kay dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang direktiba ng Presidente at ang sinabi umano nito sa kanya, sundin ang utos ng Pangulo. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Bukod pa rito, nagkaroon din umano siya ng pakikipagpulong kina Budget Secretary Pangandaman at Undersecretary Bersamin na pinanggalingan umano ng listahan ng mga proyektong isisingit. Dagdag pa niko, sinubukan pa niya umanong makiusap na 50 billion pesos lang ang isingit sa program funds ng 2025 national budget at 50 billion pesos sa unprogrammed appropriations para wag maungusan ng DPWH budget ang para sa sektor ng edukasyon. Gayunman, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Samantala, inihayag din itong inutusan siyang wag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik lamang. At giit niko, siya ang ginagawa ngayong panakipbutas ng PBBM administration sa korupsyon. Si dating House Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez Anya ang nag-utos sa kanyang umalis muna ng bansa. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Inilabas ni Ko ang video sa kanyang social media post sa mismong araw ng kaarawan ng dating House Speaker na si late Representative Romualdez, pinsan ni PBBM, at ilang araw bago ang nakatakdang kilos protesta muli laban sa katiwalian. Habang isinusulat ang balitang ito, wala pang naglalabas ng pahayag sa mga nabanggit na personalidad ni Ko. Samantala, maingat na nirerepaso at pinag-aaralan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga isiniwalat ni Ko, gayon din ang mga inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bago gumawa ng anumang hakbang o maglabas ng pahayag, ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Osaka. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng Malacanang ang mga akusasyon ni dating House Appropriations Chairman Zaldico laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May hamon din ng palasyo sa mga akusasyon na ito ng dating mambabatas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang sagot at hamon ng Malacanang sa mga akusasyon ni Zaldico? Yes, Monica, marihing pinabulaanan ng Malacanang ang naging alegasyon ni dating Bicol Party List Representative Zaldico na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa likod ng 100 billion peso budget insertion sa national budget.
Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang basihan at imbento lang ang sinabi na ito ng dating mambabatas. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. May hamon naman ng palasyo sa dating chairman ng House Appropriations Committee ukol sa kanyang mga aligasyon. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Sagot naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, wala ng papel ang ehekutibo sa Bicameral Conference o BICAM. Lahat anya na nais ng Pangulo ay nakapaloob na sa National Expenditure Program o NEP na isinumite sa Kongreso. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi alam ni Ko ang kanyang mga pinaparatang na umano'y budget insertions ng Pangulo. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Dagdag ni Jose Castro, patunayan rin ni Ko na may banta siya sa kanyang buhay kaya natatakot na umuwi ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok. Muling nakaranas ng malawakang pag-atake ang kabisera ng Ukraine na Kyiv nitong Biyernes ng madaling araw. Ayon sa mga saksi, umalingaw-ngaw ang mga pagsabog habang nagpapaputok ang air defense systems ng tracer bullets laban sa mga drones at missiles. Nasunog ang bubong ng isang 5-story building sa Solomyansky District at may mga ulat din ng mga nasugatan at sunog sa Yesyansky, Shevchenskivsky at Podilsky districts. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, 3 na ang napaulat na nasawi mula sa capital habang 26 naman ang sugatan kabilang ang 2 batang edad 7 at 10 taong gulang. Inanunsyo ni US Special Envoy Tom Barrack na tutulong ang Syria sa pagkontra at pagwasak sa mga armadong grupong suportado ng Iran kabilang ang IRGC, Hamas at Hezbollah. Naging makasaysayan ang pagbisita ni Islamist Interim President Ahmed al-Shara sa White House dahil siya ang unang Syrian leader na tumapak doon mula 1946. Ayon kay Barak, tinalakay nila kasama sina US Secretary of State Marco Rubio, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan at Syrian official Asad al-Shaibani ang mga hakbang para maisama ang Syrian Democratic Forces o SDF sa bagong economic at defense structure ng bansa. Patuloy namang sinusulong ng SDF ang integrasyon ng kanilang pwersa sa militar at security forces ng Syria matapos itong gumanap ng mahalagang papel sa paglaya ng bansa mula sa Islamic State. Nakuha na South Korea ang pahintulot mula sa Estados Unidos para magtayo ng nuclear-powered submarine sa bansa at palawakin ang kanilang karapatan sa uranium enrichment at reprocessing ng spent nuclear fuel. Ayon sa opisyal na anunsyo, bahagi ito ng kasunduan sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos na sumasaklaw sa trade, security at nuclear industry. Ito ang balita ni James Hilario.
한미 양국은 대한민국의 수십 년 수건이자 한반도 평화와 안정을 위한 필수 전략 자산인 핵 추진 잠수함 건조를 추진하기로 함께 뜻을 모았습니다. 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리 권한 확대에 대해서도 미국 정부의 지지를 확보하는 데 성공했습니다. Tuloy na ang plano ng South Korea na makapagtayo ng nuclear-powered submarines na magsisilbing asset para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Korean Peninsula. Ito ay matapos makakuha ang South Korea ng suporta mula sa US para sa pagpapalawak ng uranium enrichment at reprocessing authority nito sa nuclear fuel na kritikal para sa pagpapatakbo ng submarine. Ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay naganap kasunod ng pagbisita ni US President Trump sa South Korea. 그 문제에 대한 정상 간의 논의는 처음부터 끝까지 한국에서 건조하는 것을 전제로 진행이 되었고 그 논의 과정에서 우리 원잠을 미국에서 논의하는 얘기는 거론되진 않았습니다. Ayon kay Wee Sung-lak, National Security Advisor ng South Korea, nakapokus ang naging talakayan ng dalawang leader mula simula hanggang katapusan sa pagtatayo ng submarine sa sariling bansa. Gagawin ng South Korea ang hull at reactor ng submarines gamit ang sariling teknolohiya habang ang low-enriched uranium ay manggagaling sa US para sa fuel. 미국 상선뿐만 아니라 미 해군 함정 건조조차도 대한민국 내에서 진행할 수 있도록 제도적 개선책을 모색하기로 했습니다. 대한민국과 미국의 조선업이 함께 위대해질 수 있는 발판이 구축된 것입니다. Dagdag pa ng Pangulo, pinagkasunduan din ng dalawang bansa ang posibleng institutional improvements para payagan ang parehong US commercial at Navy ships na maitayo sa South Korea na magpapalakas sa industriya ng shipbuilding ng parehong bansa. Ayon sa opisyal na briefing, ang kasunduang ito ay hindi naglalayong lumikha ng nuclear weapons kundi para sa economic at industrial purposes lamang. Ang pagtatayo ng nuclear-powered submarine sa South Korea at ang pagpapalawak ng kanilang nuclear capabilities para sa peaceful use ay itinuturing na isang mahalagang hakbang para sa seguridad, industriya at strategic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nailunsad ng Blue Origin ang kanilang New Glenn rocket kasama ang NASA twin spacecraft patungong Mars nitong Huwebes kasabay ng successful na pag-stick landing ng booster nito. Ilang beses na na-delay ang naturang launch dahil sa masamang panahon sa Earth at space. Ilalagay muna ang twin spacecraft sa benign orbit bago tuluyang maglakbay patungong Mars sa 2027 upang pag-aralan ang klima at paghandaan ng posibleng human exploration. Ang Blue Origin ay kumpanya ng multi-billionaire na si Jeff Bezos at katunggali ng SpaceX ni Elon Musk. Una nang nagtagumpay ang SpaceX sa paggawa ng kaparehong maneuver na nagawa ng Blue Origin. Gayunman, ikinagalak pa rin ng maraming manonood ang matagumpay na space mission na nagpapakita ng kakayahan ng Blue Origin na bawasan ang gastos sa pamamagitan ng reusable boosters. Isinagawa kanina ng Department of Justice o DOJ ang unang pagdinig o preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Ayon sa DOJ, sa kalagitnaan ng Disyembre, inaasahang magkakaroon na ng desisyon sa reklamo. Ito ang balita ni Dante Amento. Today starts the conduct of preliminary investigation. We held our very first hearing. Matapos na maipagpaliban noong nakaraang Lunes, natuloy na rin kanina ang unang preliminary investigation o pagdinig ng Department of Justice o DOJ sa mga reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects sa unang distrito ng Bulacan. Walang dumating na mga respondent sa reklamo kundi ang kanila lamang mga abogado. Tumanggi rin ang mga ito na magpa-interview sa media. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nabigyan na ng kopya ang mga inirereklamo. Mayroong 10 araw ang respondents tulad ni Bryce Hernandez, Henry Alcantara para sagutin ang reklamo o isumite ang kanilang counter affidavit. The complaints were issued
to the respondents for the filing of their counter affidavit, which is scheduled on November 24. So they have 10 days from today to draft their counter affidavit, to lagyan na po lahat ng mga depensa nila. Sa November 24 ang susunod na pagdinig. Pagkatapos anya nito ay tatapusin na ang hearing. The case will then be submitted for resolution and the evidence will be assessed based on what was presented through the counter affidavits and the complaint. Dagdag pa ni Attorney Martinez, sa kalagitnaan ng Disyembre ay naasahang mayroon ng desisyon ang panel of prosecutors na may hawak sa mga reklamo. Kapag may matibay na batayan, ay iaakyat sa korte ang kaso. Around mid-December po, natutupad namin. Matatapos na po namin ang PI, ang preliminary investigation, and may resolution na nga po masasubmit by that time. May issue by that time. Sabi ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon na bago matapos ang taon ay may makukulong na sa issue ng flood control projects. Kapag nakarating na sa hukuman ang kaso at nakakita ng probable cause, ay maglalabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magagamit bilang ebidensya ang lumabas na video ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Department of Justice, liban na lamang kung formal na isasama ito sa attachment ng ebidensya na makasama ngayon sa reklamo kaugnay ng flood control projects na nakabinbin sa DOJ. Hindi anya pwedeng magmotopropyo o gumawa ng sariling hakbang ang DOJ upang gamitin itong ebidensya. Unless po it was submitted as part of the evidence, hindi po namin siya pwede i-consider. Okay, so remember, that's why we have the proceedings. Yung sa complaint po, yung mga evidence na naka-attach doon, sa counter affidavit. Personal na ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon ang Baler Casiguran Road sa Aurora Province na nasira ng bagyong Uwan. Nagbigay ito ng komentaryo kaugnay ng pagkakagawa ng naturang kalsada. Naglabas din ito ng saloobin sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano ba ang plano ng DPWH para sa Baler Casiguran Road? June, gagawin ng mas moderno ang nasirang bahagi ng Baler Casiguran Road, partikular na itong nasa tabing dagat sa Sincho Ampir, Barangay Gupa dito sa bayan ng Aurora or bayan ng Dipakulaw, Aurora. Matapos magkapira-piraso ang kalsada bunsod ng malalakas na alon at storm surge o daluyong dala ng Super Typhoon Uwan, personal na siniyasat ito ni Secretary Vince Dizon. Paliwanag ng kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kritikal ang kalsadang ito dahil nagkokonekta ito sa iba pang bayan sa hilagang bahagi ng Aurora. 2007 pa niya ito itinayo gamit ang lumang disenyo, kaya kailangan na rin itong palitan. Halos magto 20 years na yung life nitong daan na to using the old designs. So ang nagpaagam ako kay Gov tsaka kay Kong na kahit na matagal ng konti, tingin ko kailangan na nating palitan ng buo. No, hindi na natin papatsi-patsiin to na yung nasira lang ang ayusin natin tapos iiwan natin yung the rest. Ayon kay Secretary Dizon, aabutin ng 3 buwan ang pagbubuo ng plano para sa konstruksyon ng naturang bahagi ng Baler Casiguran Road, habang aabutin naman ng nasa 1 taon ang pagpapatayo ng kalsada. Sa bagong disenyo nito, lalagyan nito ng bakal para mas maging matibay, gayon din ang wave deflector na magsisilbing proteksyon laban sa mga malalakas na alon. Maglalagay rin ang tinatawag na hexapod gaya ng sa Catanduanes na animoy malalaking jackstone na istruktura na magsisilbi seawall sa tabing dagat. Tumanggi namang kumpirmahin ni Dizon kung substandard ang pagkakagawa ng nasirang kalsada. Hindi, ayoko pa magsabi. O titignan pa natin, pinapa-check ko pa rin kay Yusek Lara sa mga engineers natin, pero confirm na wala talagang bakal kasi dun sa lumang design wala talagang bakal. Samantala, ibinahagi rin ng kalihim ang kanyang opinyon kaugnay sa mga pahayag na inilabas ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co.
Aniya, unang-una ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpasabog ng naturang mga katiwalian sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Kasunod dito ay ang konkretong aksyon na ang ginawa ng Presidente para mapanagot ang lahat ng mga dapat managot at walang sisinuhin. Kabilang na dito ang pagbubuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at mga reforma sa DPWH. Kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No, so hindi 'yon consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang presidente dito. Kasi kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko sigurado nang may makukulong? Tiniyak naman ang kalihim na 100% pa rin ang suporta kay PBBM ng kanyang mga gabinete. Ako, naniniwala ako. Lahat ng kabinete nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang yun. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito. June, binigyang diin din ni Secretary Dizon na kung ano man ang sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation Address nito ay tatapusin din ito ng Pangulo at mananatilian niyang kasama siya ng Pangulo hanggang sa pagtatapos ng napakalaking iskandalong ito. Yan ang latest dito sa Dipakulaw. Aurora, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nag-alok ang pamahalaan ng Australia ng 3 million Australian dollars o humigit kumulang 115 million pesos para suportahan ang relief at recovery efforts ng Pilipinas matapos tamaan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Apektado ng uwan ang tinatayang mahigit 4 na milyong tao sa mahigit 11,000 barangay. Ang pondong inilaan ng Australia ay gagamitin para sa shelter, malinis na tubig at sanitation, health services at food assistance para sa mga pinakamalubhang na apektuhang lugar. Binigyang pugay ng Australian Ambassador Mark Innes Brown ang mabilis na pagtugon ng pamahalaan ng Pilipinas at tiniyak na handa silang tumulong sa patuloy na mga relief operations sa bansa. Lumagdas sa extradition treaty ang 11 bansa kabilang na ang Pilipinas sa kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang kasunduan na ito upang hindi makatakas sa batas ang isang kriminal. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The signing of the AET will be a defining moment in our effort to bring to justice those who have acted against the law. Pagtitibayin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Extradition Treaty ang pagtutulungan ng mga bansa sa aspeto ng paghahatid ng hustisya at pagtiyak na walang kriminal na makatatakas sa batas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang nalagdaang extradition treaty na ito ng ASEAN member states. This treaty harmonizes legal principles commonly found in international agreements, including the extradition of nationals, procedures for provisional arrest and documentation, mechanisms for the settlement of disputes and implementation, amongst others. Ang extradition treaty ay isang formal na kasunduan ng mga bansa na nagtatakda ng alituntunin, kondisyon at pamamaraan ng paghahatid o pagbabalik sa isang individual na pinaghihinalaan, kinasuhan o nahatulan sa isang krimen sa estadong may karampatang jurisdiksyon. Ang 11 member states ng ASEAN na lumagda sa kasunduan ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ding magtulungan ang mga miyembro ng ASEAN at mapaghandaan nito ang iba pang banta sa seguridad. While the AET will strengthen us in combating conventional cross-border crimes, we must also consider the emerging transnational challenges that will require all of us to work more effectively now and in the future. I speak of the threat of cybercrimes and the ethical and legal implications of artificial intelligence. We must ensure that our laws can govern the digital space fairly and securely. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi dapat maging balat sibuyas ang pamahalaan sa pagpapahayag ng opinyon ng taong bayan. Ito ang payo ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng napipintong mga kilos protesta. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Matagal na yan sila paranoid. Kailan ba sila nagsimula maging paranoid? Ang balita ko, nagsimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. Nakikita ni Vice President Sara Duterte na tila nagiging paranoid ang gobyerno kaugnay ng mga issue at pagsubok sa destabilization. Ayon sa Vice Presidente, ang pangamba na ito ay tila sumasalamin na sa aksyon ng pamahalaan. Nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kaso laban sa mga government officials natin ngayon na aliado ng administrasyon. Inihalimbawa na rin ni BP Sara ang umano'y pagkidnap na paraan ng pagpapatahimik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pagpapadala dito sa The Hague, Netherlands. Kaya naman kaugnay ng mga ikinasang kilos protesta, maging ng mga retired military official, sinabi ng pangalawang Pangulo na suportado ito ng Office of the Vice President. Huwag masyadong maging balat sibuyas yung administrasyon dahil isa sa aspeto ng demokrasya at good governance ay decent at hindi mo pwedeng pigilan yun. Dahil karapatan yan ng mga tao na magsalita kung ano yung iniisip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kung hindi man pabor sa administrasyon o gobyerno na yung sinasabi ng mga tao, ay dapat respetuhin nila yon. Kinumpirma din ng pangalawang Pangulo na wala siyang nilalahukan na kahit anong kilos protesta dito sa bansa. Gayunman, sinabi nito na suportado niya ang mga ito. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagagamit na muli ng Philippine Air Force ang isang unit ng Black Hawk helicopter na matatandaang nag-precautionary landing sa Southern Leyte noong nakaraang linggo. Samantala, pinag-aaralan pa ng Philippine Air Force kung tuluyan ng hindi gagamiti ng UAH-1 helicopter matapos mag-crash ang isang unit ito sa Agusan del Sur. Ito ang balita ni Benedict Samson. Opo sir, actually that precautionary landing happened dahil nga po may nakita po yung piloto natin na discrepancy sa instrument. So as part of precaution, mag-land po siya and to check if if the systems are okay, which it was. Balik operasyon na ang isang unit ng Black Hawk helicopter na nag-precautionary landing sa Southern Leyte noong November 6 dahil sa engine problem. Base sa inisyal na pagsusuri, nakaranas umano ang piloto ng pabago-bagong temperature reading kung kaya't nagdesisyon siya na magsagawa ng precautionary landing sa bukiring bahagi ng St. Bernard, Southern Leyte. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson, Colonel Maria Cristina Basco, matapos ang isinagawang troubleshooting, ligtas din itong nakabalik sa base sa Mactan. Ito, meron pong isang Black Hawk din po na pumunta doon sa area and nag-body sa kanya and then they safely flew back to Mactan. So ngayon po sir, it's already full mission capable. Ayon pa sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, hindi naman sila nagpatupad ng grounding sa lahat ng kahalintulad na Black Hawk helicopter.
Ang difference po kasi sir yung sa grounding is kapag nakita po kagad natin yung discrepancy and alam po natin yung aayusin, there's no need to ground the whole fleet po. Samantala, pinag-aaralan naman ng hukbong himpapawid ng Pilipinas kung ipe-phase out na ang UH-1 helicopter. Kasunod ito ng pagbagsak ng Super UE helicopter sa Agusan del Sur noong November 4 habang nagsasagawa ng rapid damage assessment and need analysis kung saan nasawi ang 6 na piloto at crew na sakay nito. Ma'am, we'll ask the leadership for that. But for now po, yung like what happened kasi yung grounding po nung UH-1H nga po na yung Super UE na nagkaroon ng accident, sila po yung naka-ground now. But with ano po sila dalawa na lang po yung naiwan. So actually, kumbaga with the fleet that's coming in, malaking tulong po ito na to assist us in our efforts for humanitarian assistance, lalo ngayon sa mga panahon kong ito. Kaninang umaga naman, na-turn over na sa Philippine Air Force ang karagdagang 5 unit ng S-70I Black Hawk helicopters na binili ng Pilipinas sa bansang Poland. These aircraft embody our unwavering commitment to move those who defend, deliver to those in need, and serve those in danger. This new batch, under the Additional Utility Helicopter Acquisition Project, strengthens the very heart of our mission. Ito yung bagong Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force na kayang magsakay ng nasa 11 pasahero at may payload na aabot sa halos 3,000 kilograms. Bagay na malaking tulong sa mga isinasagawang disaster at humanitarian mission ng Philippine Air Force, lalo na sa mga lugar na hindi agad ma-access ng mga sasakyan. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, dahil tapos na ang technical inspection ng mga naturang air asset, maaari na itong gamitin sa mga disaster and humanitarian mission, lalo na sa mga lugar na isolated. Ano na po siya, part na siya ngayon ng Air Force inventory, and pagka kailangan na po natin ma-deploy, this program kasi the night before pinoprogram po natin, ini-schedule natin yung flight, so we can already use it for HADR or other purpose po. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM na nakasuporta sila sa AFP Modernization Program. You can also be assured that of our 100% support for the continuous capability enhancement and modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Patunay po ito na may magandang mapupuntahan kapag ginagamit ng tama ang pondo ng bayan. Sa kasalukuyan, nasa 20 S-70I Black Hawk units na ang natanggap ng Philippine Air Force. Inaasahan naman na sa susunod na taon ay makukumpleto na ang 32 units nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang mid-level employee ng National Food Authority ang sasampahan umano ng plunder bunsod ng mga nawawalang bigas. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ilang taon nang nangyayari ang irregularity na ito at ngayon lamang tuluyang nakumpleto ang mga dokumentong magsisilbing ebidensya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We will file a plunder case to one of our employees, no? Dahil sa kanilang nakita nating mga pagkukulang. So very soon, ipapile natin yan sa Ombudsman. Nakatakdang sampahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman ng isang middle-level employee ng National Food Authority. Ayon sa NFA, matagal na nilang minomonitor ang irregularidad ng naturang empleyado mula pa noong 2020 o 2021 batay sa kanilang internal audit. Lumitaw sa paunang resulta ng investigasyon na umaabot sa 53 million pesos ang kabuuang halaga ng NFA stocks na hindi maipaliwanag ng empleyado. This is a multi-year na actions na ginawa ng tao that resulted to, sabihin na natin, term muna natin, nabawasan na walang stocks. No? So it accumulated over the years and in-intensify natin yung audit at ngayon na nakuha na natin lahat ng documents
And yun nga, ipa-file natin very soon. Based on record kasi kailangan accountable officer ka, alam mo kung ano yung stocks mo. Pag inaudit at kulang yon, you have to explain. So, mukhang hindi niya na kayang explain. Bagamat hindi pa isinasa publiko ng NFA ang pagkakakilanlan ng empleyado dahil sa due process, aktibo pa rin umano ito sa trabaho. Ngunit inilagay sa isang pwesto na wala siyang kakayahang impluwensyahan ang ginagawang audit at investigasyon laban sa kanya. Alam rin umano ng empleyado na iniimbestigahan siya at patuloy ang kanilang pagkuha ng datos at ebidensya. Kapag naisampa na ang kaso, ay saka pa lamang isa sa ilalim sa suspensyon ang naturang empleyado. Aalamin din kung mayroon pa itong ibang kasabwat sa ahensya. Nitong nakaraang mga buwan, isa pang empleyado ng NFA ang kinasuhan din dahil sa issue ng katiwalian. A few months ago, yung isa nating kinasuhan sa Regional Trial Court ay hanggang ngayon nakadetain dahil sa sobrang lakas ng kaso. So I just would like to share with you how serious we are in fighting corruption and supporting the call of the present administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa call ni Secretary Kiko Laurel. Giit pa ng NFA Administrator, seryoso sila sa paghabol ng mga tiwaling opisyal at korap na kawani. Sa ngayon, umabot na sa 35 ang kanilang sinampahan ng reklamong administratibo. Samantala, umabot sa mahigit 1,000 sako ng bigas ang nai-release ng NFA sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan. May ilang warehouse din sa Bagabag at Bayumbong, Nueva Vizcaya ang nasira. Subalit kakaunti lamang ang nadamay at naagapan ang mga bigas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang susunod na hakbang ng mga otoridad kaugnay ng kanyang mga nakabinbin na kaso. Ayon sa pangalawang Pangulo, wala na siyang nararamdamang takot dahil nakahanda umano ito sa kung anong mangyayari sa kanya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kanyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Kaugnay ito ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala naman talaga silang ebidensya ng anumang maling ginawa ni VP Duterte. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinagawang rally noong September 21. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and grave threats. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. Dagdag pa nito, hindi rin siya natatakot kay Ombudsman Crispin Boying Rimulya na kasalukuyang nire-review ang mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang namumuno rito. Hindi na rin umano natatakot ang Vice Presidente kung tuluyan siyang maipakulong dahil nakahandaan niya siya sa kung anong posibleng mangyari sa kanya. Samantala, kaugnay ng inisyu na warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inamin ni VP Sara na nag-alok ito ng tulong sa senador. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong
kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya, international law lawyer. Ako yung nag-reach out nung nabasa ko yung balita at ang nakausap ko yung kanyang anak, si Maki. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Biyernes. Biyernes na pala. Oo. Bilis, ano? Salamat po. Shout out kina Ernesto Maglinaw, Visitasyon Kibuyen at Perino Chua. Maraming salamat din kina Brian Perdigon, Gary Almerol at Virgilio Alcazaren. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119:142 na nagsasabi, ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. At yan ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.